Amo, Senior, ito ang 6 ang pagkaing may likas na collagen pampalakas sa binti at pangtanggal ng pamamaga. Maraming matatanda ang nakakaranas ng panghihina ng kalamnan, pananakit ng kasukasuan at paulit-ulit na pamamaga sa katawan habang tumatanda. Isa sa mga mahalagang sangkap na may kaugnayan sa mga pagbabagong ito ay collagen, isang proteinang natural na bumubuo sa mga kasukasuan, kalamnan, balat, at litid. Sa paglipas ng edad, bumababa ang produksyon ng collagen sa katawan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 6 na pagkaing may likas na collagen o sumusuporta sa produksyon nito na makatutulong upang mapanatili ang lakas ng binti at mabawasan ang pamamaga. Ang mga ito ay madaling hanapin, abot kaya, at may basehang pang-agham. Ang bone broth o sabaw na pinakuluan mula sa mga buto ng hayop gaya ng baka, manok, o isda ay isa sa mga pinakakilalang natural na pinagmumulan ng collagen. Sa proseso ng mahabang pagpapakulo, karaniwang tumatagal mula ice hanggang 14 na oras. Ang mga protina gaya ng type PAMO-I at type seduce collagen ay unti-unting lumilipat mula sa buto patungo sa sabaw. Kasama ang iba pang mahahalagang sustansya tulad ng glucosamine, chondroitin, at mga mineral. Ang type Ki collagen na matatagpuan sa buto at balat ng hayop ay pangunahing uri ng collagen sa katawan ng tao na responsable sa pagpapanatili ng tibay ng kalamnan, litid, at balat. Samantalang ang type 2 collagen, na kadalasang matatagpuan sa mga cartilage at litid, ay mahalaga sa pagpapanatili ng maayos na paggana ng mga kasukasuan. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Clinical Nutrition, noong 2019 ang regular na pagkonsumo ng collagen peptides mula sa mga pinagkukunang tulad ng bone broth ay nagpakita ng pagbuti sa joint mobility at pagbawas sa pananakit ng kasukasuan sa mga matatandang kalahok na may osteoarthritis. Bukod sa collagen, ang bone broth ay mayaman din sa gelatin, isang anyo ng denatured collagen na gumaganap bilang proteksyon sa lining ng bituka at tumutulong sa maayos na panunaw. Sa mga matatanda, kung saan ang digestive function ay madalas humihina, ang regular na pagkonsumo ng gelatin-rich bone broth ay maaaring makatulong hindi lamang sa kalamnan at kasukasuan, kundi pati sa absorpsyon ng ibang sustansya mula sa pagkain. Isang mahalagang punto ay ang bioavailability ng collagen mula sa sabaw ng buto. Ayon sa review article mula sa Nutrients Journal 2021, ang mga hydrolyzed collagen peptides na galing sa bone broth ay madaling masipsip ng katawan at maaaring makarating sa mga target tissue tulad ng cartilage, balat, at tendon. Ibig sabihin, ang collagen mula sa bone broth ay hindi lamang natutunaw sa tiyan, kundi tunay na naipapasa sa mga bahagi ng katawan na nangangailangan nito. Para sa mga senior na hindi komportable sa pag-inom ng supplements, ang sabaw ng buto ay isang alternatibong natural, abot kaya, at ligtas na opsyon. Ito ay maaaring gawing bahagi ng araw-araw na pagkain bilang sabaw, base ng nilaga, o inumin sa pagitan ng mga pagkain. Maaaring gumamit ng buto ng manok, baka, o isda, at idagdag ang konting suka habang pinapakuluan upang matulungan ang paglabas ng mga mineral mula sa buto. Sa kabuuan, ang bone broth ay isang praktikal at siyentipikong suportadong pagkain na makatutulong sa mga senior upang mapanatili ang lakas ng kasukasuan, mabawasan ang pamamaga, at mapabuti ang mobility habang tumatanda. Ang balat ng manok at mga litid nito
partikular sa bahagi ng pakpak at kasukasuan, ay itinuturing na natural na pinagkukunan ng type 2 collagen, isang uri ng collagen na mahalaga sa kalusugan ng mga kasukasuan. Habang madalas itong iniiwasan dahil sa pangambang mataas sa taba, may sapat na ebidensyang nagsasabi na sa tamang pagproseso at katamtamang pagkonsumo, ang mga bahagi ng manok na ito ay makatutulong sa pagpapanatili ng lakas ng tuhod at iba pang bahagi ng musculoskeletal system. Ang type 2 collagen ay pangunahing matatagpuan sa cartilage ng kasukasuan, lalo na sa mga weight-bearing joints gaya ng tuhod at balakang. Sa pagtanda, natural na nababawasan ang production ng collagen sa mga bahagi ng kasukasuan, kaya't lumilitaw ang mga sintomas ng joint stiffness, pamamaga, at panghihina ng binti. Ayon sa isang double-blind, placebo-controlled clinical trial na inilathala sa International Journal of Medical Sciences noong 2017, ang mga kalahok na umiinom ng chicken collagen extract UCN counts sa loob ng 90 araw ay nakaranas ng makabuluhang pagbaba sa joint pain at stiffness kumpara sa placebo group. Bukod dito, napansin din ang pagpapabuti sa mobility at daily function, lalo na sa mga pasyenteng may osteoarthritis. Ang UCDS o undenatured type 2 collagen ay karaniwang hinango mula sa cartilage ng manok, ang parehong bahagi na makikita sa mga litid, pakpak, at kasukasuan nito. Kahit hindi ito laging available sa natural na pagkain, ang regular na pagkain ng nilagang manok, lalo na kung isinama ang balat at litid, ay maaaring magbigay ng katulad na benepisyo, kahit hindi eksaktong sukat ng supplement. Ang collagen mula sa balat ng manok ay may advantage din sa bioavailability. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Food and Function Journal noong 2020, ang collagen peptides mula sa chicken skin ay may mataas na antas ng absorption at may positibong epekto sa skin hydration at joint elasticity. Bukod sa collagen, ang balat ng manok ay may taglay ring hyaluronic acid at chondroitin sulfate, dalawang compound, na sinusuportahan ang joint lubrication at tissue regeneration. Sa isang pagsusuri ng Nutrients Journal 2021, ang kombinasyon ng collagen peptides at chondroitin sulfate ay napatunayang epektibo sa pagbawas ng joint inflammation markers sa matatandang populasyon. Sa aspetong praktikal, ang pagkain ng manok na may balat, lalo kung pinakuluan o inihurnong walang dagdag na mantika, ay maaaring isama sa balanseng pagkain. Ang pagluluto ng chicken feet, paa ng manok na mayaman sa cartilage ay isa ring abot-kayang paraan upang mapataas ang natural collagen intake sa dieta. Gayunpaman, ipinapayo pa rin ang pagkonsumo sa katamtamang dami, lalo na sa mga pasyenteng may kondisyon sa cardiovascular system, dahil sa natural na taba ng balat ng manok. Sa pangkalahatan, ang balat at litid ng manok ay hindi lamang bahagi ng pagkain na karaniwang iniiwasan, kundi maaari ring maging functional food na tumutulong sa pagpapalakas ng binti, pagpigil sa pagkasira ng kasukasuan at pagbawas ng pamamaga. Sa tamang kaalaman at tamang paraan ng pagluluto, ito ay maaaring maging bahagi ng natural na suporta sa kalusugan ng senior adults. Ang mga isdang may maliliit na buto, gaya ng sardinas at bangus, ay hindi lamang kilala bilang abot-kaya at masustansyang bahagi ng dieta ng maraming Pilipino, kundi isa ring natural na pinagkukunan ng collagen at calcium. Sa partikular, ang balat, buto, at tinik ng mga isdang ito ay mayaman sa type I collagen, ang uri ng collagen na bumubuo sa balat, litid, at mga ligament, pati na rin sa mga bahagi ng skeletal system
na mahalaga sa mobility ng mga matatanda. Ang pagkain ng isda na niluto ng buo, tulad ng sardinas sa lata o bangus na nilaga, ay nagpapahintulot sa katawan na makuha hindi lamang ang protina, kundi pati ang collagen peptides mula sa balat at buto nito. Ayon sa isang pag-aaral na inlathala sa Marine Drugs noong 2020, ang collagen peptides na hinango mula sa isdang bangus milkfish ay may potensyal na anti-inflammatory properties at antioxidant activity. Ang mga sangkap na ito ay maaaring makatulong sa pagbawas ng oxidative stress at pamamaga sa katawan, dalawang pangunahing sanhi ng pagkasira ng kasukasuan at panghihina ng kalamnan sa mga matatanda. Bukod dito, ang isda tulad ng sardinas ay may taglay ding omega-3 fatty acids, isang uri ng polyunsaturated fat na may malakas na ebidensyang nagpapababa ng systemic inflammation. Ang American Journal of Clinical Nutrition 2016 ay nag-ulat na ang regular na pagkonsumo ng omega-3 mula sa isda ay kaugnay ng mas mababang antas ng C-reactive protein CRP, isang biomarker ng pamamaga sa katawan. Sa konteksto ng mga matatanda, ang pagbaba ng CRP ay maaaring magpahiwatig ng pagbawas ng chronic low-grade inflammation na madalas nauugnay sa joint pain, arthritis, at general frailty. Dagdag pa rito, ang mga buto ng sardinas at bangus ay pinagmumula ng calcium at phosphorus, dalawang mineral na kinakailangan sa kalakasan ng mga buto at ngipin. Kapag kinain ng buo, halimbawa, sardinas sa lata, ang maliliit na buto ay ligtas ng nguyain at natutunaw ng katawan. Nagbibigay ng makabuluhang dami ng calcium. Ang kombinasyon ng collagen at calcium sa isang pagkain ay mahalaga para sa mga senior na may panganib sa osteoporosis at bone density loss. Sa aspeto ng collagen, ipinapakita sa ilang laboratory studies, tulad ng research na inilathala sa Journal of Food Science 2021, na ang collagen peptides mula sa isdang dagat ay may mataas na bioavailability at maaaring mas mabilis ma-absorb kumpara sa collagen mula sa mammalian sources. Ito ay nagmumungkahi na ang regular na pagkain ng sardinas at bangus ay maaaring epektibong magbigay ng collagen na agad ginagamit ng katawan para sa repair ng tissue at joint support. Sa praktikal na aplikasyon, ang sardinas ay madaling ihain mula sa mga dilatang produkto hanggang sa ginisang ulam. Ang bangus naman ay maaaring ihanda bilang sinigang, paksiw, o inihaw. Upang mapakinabangan ang collagen content, inirerekomenda ang pagluluto na hindi masyadong tuyo at pinapaboran ang paraan tulad ng nilaga, steamed, o pinaksiw upang mapreserba ang balat at buto. Sa kabuuan, ang sardinas at bangus ay hindi lamang masustansya at abot-kayang pagkain, kundi komprehensibong mapagkukunan ng collagen, omega-3 at calcium na suportado ng agham sa larangan ng pagpapalakas ng kasukasuan, pagbabawas ng pamamaga, at pagpapanatili ng lakas ng mga binti sa mga taong lampas edad 60. Ang regular na pagsama ng mga isdang ito sa lingguhang pagkain ay isang praktikal at mabisang hakbang sa natural na pangangalaga sa kalusugan. Ang itlog ay isa sa mga pinakaabot-kayang pinagkukunan ng protina sa pang-araw-araw na dieta. Subalit bukod sa kilalang benepisyo nito sa kalamnan, ang itlog, lalo na ang bahagi ng egg membrane o manipis na lamad sa loob ng shell, ay pinagmumulan din ng mga compound na may kaugnayan sa kalusugan ng kasukasuan at sa natural na produksyon ng collagen sa katawan. Ang egg membrane ay naglalaman ng mga bioactive compounds tulad ng collagen types I, V, at X, pati na rin ng glucosamine,
chondroitin sulfate, hyaluronic acid, at iba pang glycoproteins. Ang mga sangkap na ito ay may papel sa pagbuo, pagpapanatili, at pagkumpuni ng mga kasukasuan, cartilage, at connective tissues, mga bahagi ng katawan na karaniwang humihina sa pagtanda. Sa isang randomized controlled trial na isinagawa noong 2009 at inilathala sa Clinical Interventions in Aging, natuklasan na ang daily supplementation ng 500 ml ng natural egg membrane ay nagresulta sa makabuluhang pagbaba ng joint pain at pagpapabuti ng flexibility sa loob lamang ng 10 araw sa mga matatandang may osteoarthritis. Bagaman ang konsentrasyon ng mga compound na ito ay mas mataas sa purified supplement form, ipinapakita rin sa mas bagong pananaliksik na ang regular na pagkain ng itlog bilang bahagi ng balanseng dieta ay maaaring makatulong sa indirect collagen support. Ang egg white ay may mataas na nilalaman ng proline at glycine 2 sa mga pangunahing amino acids na kinakailangan ng katawan para bumuo ng sariling collagen. Ayon sa isang review sa Frontiers in Nutrition 2021, ang amino acid profile ng itlog ay mataas ang kalidad at epektibong sumusuporta sa connective tissue regeneration, partikular sa mga may edad na. Sa karagdagan, ang itlog ay mayaman din sa biotin at vitamin D na parehong may papel sa kalusugan ng buto at balat. Ang biotin ay nakatutulong sa metabolism ng amino acids at fatty acids na mahalaga sa tissue maintenance, habang ang vitamin D ay may direktang epekto sa calcium absorption and bone density. Sa mga senior, ang kakulangan sa vitamin D ay isa sa mga pangunahing sanhi ng osteoporosis at joint degradation, kaya ang regular na pagkonsumo ng itlog ay maaaring magbigay ng baseline support para maiwasan ang ganitong kondisyon. Isinasaalang-alang ang mga benepisyong ito. Mahalagang banggitin na ang tamang paghahanda ng itlog ay nakaaapekto rin sa nutrisyon. Upang mapanatili ang integrity ng protina at vitamins, mas mainam ang mga paraan ng pagluluto gaya ng soft boiling, steaming, o gentle poaching kaysa sa malalim na pagprito sa mataas na temperatura. Para sa mga senior na may kondisyon sa puso, dapat ding iwasan ang sobrang daming itlog kada araw. Subalit ayon sa Harvard School of Public Health 2020, ang pagkain ng hanggang isang itlog kada araw ay itinuturing na ligtas para sa karamihan ng matatanda, lalo na kung bahagi ng balanseng pagkain. Sa kabuuan, ang itlog ay isang functional food na hindi lamang pinagmumulan ng protina, kundi nagbibigay rin ng mahahalagang sangkap na sumusuporta sa natural collagen synthesis at joint health. Ang pagsasama nito sa regular na dieta ay isang simple ngunit mabisang hakbang para sa mga senior na nagnanais mapanatili ang lakas ng kanilang kasukasuan, mabawasan ang pamamaga, at mapanatili ang mobility habang tumatanda. Ang mga madahong luntiang gulay gaya ng malunggay, pechay, kangkong, spinach, at talbos ng kamote ay kilala sa kanilang mataas na nutritional value. Bagaman hindi direktang pinagkukunan ng collagen, ang mga gulay na ito ay sumusuporta sa natural na produksyon ng collagen sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mahahalagang cofactors tulad ng vitamin C, chlorophyll, magnesium, at antioxidants. Sa pagtanda, ang kapasidad ng katawan na lumikha ng collagen ay humihina, kaya't ang sapat na nutrisyon upang mapanatili ang prosesong ito ay lalong nagiging mahalaga. Isa sa mga pangunahing sangkap sa mga dark leafy greens ay ang vitamin C na nagsisilbing coenzyme sa biosynthesis ng collagen. Ito ay kinakailangan upang mai-convert ang proline at lysine
mga amino acid sa hydroxyproline at hydroxylysine, na bahagi ng stable collagen structure. Ayon sa isang clinical review sa Nutrients Journal 2020, ang kakulangan sa vitamin C ay kaugnay ng pagkasira ng connective tissue, madaling pagkakapilay, at panghihina ng kalamnan, lalo na sa mga matatanda. Sa karagdagan, ang chlorophyll, ang berdeng pigment sa mga gulay, ay may structural similarity sa porphyrin compounds na may potensyal na magbigay ng antioxidant protection. Sa isang pag-aaral sa Journal of Medicinal Food 2017, ipinakita na ang chlorophyll-rich vegetables ay may kakayahang pababain ang markers ng oxidative stress at inflammation sa mga aging cell models. Ang oxidative stress ay isa sa mga pangunahing sanhi ng collagen degradation, at ang regular na intake ng chlorophyll ay posibleng makatulong sa pagprotekta sa umiiral na collagen sa katawan. Bukod pa rito, ang mga madahong gulay ay mayaman din sa magnesium at vitamin K, dalawang micronutrient na may papel sa bone health at musculoskeletal function. Ang magnesium ay kailangan sa mahigit 300 enzymatic reactions sa katawan, kabilang na ang collagen formation, habang ang vitamin K ay mahalaga sa calcium regulation at sa pagbawas ng bone loss. Ayon sa isang observational study na isinagawa sa mga matatanda at inilathala sa Osteoporosis International 2018, ang mataas na konsumo ng leafy greens ay may kaugnayan sa mas mababang insidente ng hip fractures at mas mataas na bone mineral density. Mahalaga ring banggitin ang anti-inflammatory properties ng mga gulay na ito. Sa pagtanda, ang tinatawag na low-grade chronic inflammation ay kadalasang dahilan ng paglala ng osteoarthritis, sarcopenia, pagkawala ng kalamnan, at iba pang degenerative conditions. Ayon sa isang systematic review sa Journal of Nutrition and Gerontology 2021, ang regular na pagkain ng leafy vegetables ay may kaugnayan sa mas mababang antas ng C-reactive protein CRP, isang marker ng systemic inflammation. Sa praktikal na aplikasyon, maaaring isama ang madahong gulay sa araw-araw na pagkain sa iba't ibang paraan, gaya ng ginisang gulay, sinigang, tinola, at salad, upang mapanatili ang nutrisyon. Mainam ang light cooking methods tulad ng steaming or sautéing gamit ang kaunting mantika. Para sa mga matatanda na may kahirapan sa panunaw, ang mga gulay ay maaaring i-blender at gawing smoothie or soup upang mas madaling i-absorb ng katawan. Sa kabuuan, bagaman ang dark leafy greens ay hindi naglalaman ng collagen mismo, ang mga ito ay nutritionally indispensable sa natural collagen formation at sa pangkalahatang kalusugan ng kasukasuan, buto, at kalamnan. Ang regular na pagkain ng mga ganitong uri ng gulay ay isang mahalagang bahagi ng preventive nutrition strategy para sa mga senior na nagnanais mapanatili ang kanilang mobility, mabawasan ang pananakit ng katawan, at mapanatili ang kalidad ng buhay sa pagtanda. Ang mga citrus fruits tulad ng kalamansi, suha, dalandan, at dayap ay kabilang sa mga pangunahing pinagkukunan ng bitamina C, isang mahalagang micronutrient na hindi naglalaman ng collagen mismo, ngunit may direktang papel sa produksyon ng collagen sa katawan. Sa proseso ng pagtanda, ang kakayahan ng katawan na lumikha ng collagen ay humihina, kaya't ang pagkakaroon ng sapat na bitamina C sa araw-araw ay mahalaga upang mapanatili ang integridad ng mga kasukasuan, balat, litid, at kalamnan. Ang bitamina C ascorbic acid ay isang cofactor para sa enzymes na prolyl hydroxylase at lysyl hydroxylase, dalawang kritikal na enzymes na kailangan upang mabuo ang matibay
at functional na collagen molecules. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition 2015, ang mga matatandang may sapat na antas ng vitamin C sa dugo ay may mas mataas na collagen density sa balat at cartilage kumpara sa mga may mababang intake. Ipinakita rin ng parehong pag-aaral na ang kakulangan sa vitamin C ay kaugnay ng mas mataas na panganib ng skin fragility at delayed tissue healing, na parehong mahalagang issue sa mga senior adults. Bukod sa papel nito sa collagen synthesis, ang vitamin C ay isa ring kilalang antioxidant na lumalaban sa oxidative stress, isang kondisyon kung saan ang sobrang free radicals sa katawan ay sumisira sa mga selula at protina. Kabilang na ang collagen. Sa mga matatanda, ang oxidative stress ay kadalasang tumataas dahil sa natural na proseso ng pagtanda at pagbagal ng antioxidant defense system. Ayon sa Journal of Gerontology 2018, ang regular na pagkain ng prutas na mayaman sa vitamin C ay may positibong epekto sa joint function at nagpapababa ng mga markers ng inflammation tulad ng C-reactive protein, CRP. Sa konteksto ng pamamaga, may ebidensya ring nagsasabing ang citrus fruits ay may mga natural na compound gaya ng flavonoids, hesperidin, naringenin na may anti-inflammatory at vasoprotective properties. Sa isang clinical trial na isinagawa sa mga matatandang may chronic joint discomfort at inilathala sa Phytotherapy Research 2020, ang flavonoid extract mula sa orange at grapefruit ay nakapagpababa ng subjective pain scores at nakatulong sa pagpapabuti ng mobility sa loob ng 8 linggo. Isang karagdagang benepisyo ng citrus fruits ay ang kanilang kontribusyon sa iron absorption. Sa mga matatanda, ang iron deficiency ay hindi karaniwan, lalo na sa mga may limitadong pagkain o may kasaysayan ng gastrointestinal disorders. Ang vitamin C ay nagpapabuti ng non-heme iron absorption mula sa plant-based foods, na mahalaga rin para sa oxygen delivery sa mga kalamnan at kasukasuan. Ayon sa datos mula sa World Health Organization WHO, noong 2021, ang kombinasyon ng vitamin C at iron-rich foods ay inirerekomenda bilang bahagi ng balanced diet para sa elderly population. Sa praktikal na aspeto, ang citrus fruits ay madaling isama sa araw-araw na pagkain. Maaaring kainin ng hilaw, gawing juice ng walang labis na asukal, idagdag sa salad, o gamitin bilang pampalasa sa mga lutong gulay at karne. Para sa mga matatanda na may sensitivity sa acid, ipinapayo ang katamtamang dami at maaaring ipares sa ibang pagkain upang mabawasan ang gastric irritation. Sa kabuuan, ang citrus fruits ay hindi lamang nagbibigay ng vitamin C para sa immune support, kundi nagsisilbi rin bilang essential cofactor sa natural collagen production, anti-inflammatory agent, at antioxidant support system. Ang regular na pagkain ng mga prutas na ito ay makatutulong sa pagpapanatili ng lakas ng kasukasuan, pagbawas ng pamamaga, at pangkalahatang proteksyon laban sa collagen degradation na karaniwang dulot ng pagtanda. Ito ay isang simple ngunit mabisang hakbang sa nutrisyon ng mga senior adults upang mapanatili ang aktibong pamumuhay at kalusugan ng musculoskeletal system. Ang collagen ay isang mahalagang protina na may direktang epekto sa kalusugan ng kasukasuan, kalamnan, balat, at buto, mga bahagi ng katawan na natural na humihina habang tumatanda. Sa halip na umasa lamang sa supplements, may mga natural na pagkain kayang suportahan ang produksyon ng collagen at magbigay ng kaugnay na benepisyo sa katawan. Gaya ng tinalakay sa video na ito,
Ang mga pagkaing tulad ng bone broth, balat at litid ng manok, sardinas at bangus, itlog, madahong gulay, at citrus fruits ay pawang abot-kaya, madaling hanapin, at may sapat na ebidensyang pang-agham na sumusuporta sa kanilang paggamit sa pangangalaga sa kalusugan ng mga senior. Mahalagang paalala na ang mga pagkaing ito ay hindi kapalit ng medikal na paggamot. Ngunit maaari silang magsilbing bahagi ng isang pangmatagalang diskarte sa nutrisyon upang mabawasan ang pamamaga, mapabuti ang function ng kasukasuan, at mapanatili ang mobility. Mainam na ikonsulta sa inyong doktor o rehistradong dietitian ang anumang pagbabago sa pagkain, lalo na kung may kasalukuyang iniinom na gamot o may kondisyon sa bato, atay o puso. Kung nahanap ninyo ang impormasyong ito na kapaki-pakinabang, huwag kalimutang i-like ang video, i-share sa inyong mga kaibigan o kapamilya na senior din, at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang content na tumutulong sa mas malusog at mas aktibong pagtanda. Salamat sa panonood at ingatan ang inyong kalusugan araw-araw.